Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ni Capricorn, we have Two of Wands. Ayan. So, napakaganda kasi plano ito no? Nagpaplano kayo, nag-strategize kayo, nag-iisip kayo kung ano yung maganda, kung ano ang gagawin ninyo, what are you going to do next, no? At pwedeng nag-iisip din kayo ng pagta-travel, no? Or baka meron kayong gustong gawin, ano, sa ngayon, maaaring related sa inyong money, career, and finances, or love life, or family. So, kung ano man yan, maaaring ngayon pinag-iisipan mo, pinagdidiskartehan mo, no? Nag-ano ka, nag-strategize. Kaya good luck sa'yo. So, we have 10 of Swords. Ayan. 10 of Swords is ending and beginning energy. And si 10 of Swords, betrayal ito cheating, betrayal, na traitor kayo rito, no? Once in your life. At maaaring yan ang naranasan ninyo, no? Recently. Pero, yun, no? Parang magigising na din kayo sa katotohanan dito na kung tuluyan ninyong didibdibin, ano, yung sitwasyon na to, kayo lang din naman ang magiging talo. Kasi you will be stuck where you are. Diba? Kung you're going to dwell on the pain, you're going to dwell on what happened dito, no, na natraidor kayo, naloko kayo whatsoever, di kayo lang din naman ang kawawa kasi you can't move on, you can't do anything kasi, 'di ba, kung pinoproblema ninyo at iniisip ninyo masyado kung ano nangyari rito. But now, things are going to change, you know. Feeling ko, magsisimula ka ng bumangon sa buhay, tatayo ka na at iisipin mo na kung ano yung mas makakapagpasaya sa'yo, iisipin mo na kung ano yung mas makakapagpabuti ng inyong sitwasyon. Okay? Kaya feeling ko dito matututo ka ng tanggapin kung ano nangyari so that you can forgive, no? And para makapag-move on ka na, makapagsimula ka na ng bagong yugto sa buhay mo at kalimutan mo na kung ano man mga sama ng loob, no? Emotional baggages na dinulot ng kung sino man sa buhay mo. So we have 5 of Cups. Ayan. 5 of Cups is this is lungkot, this is there could be disappointment, 'di ba? Maaari din ang iba sa inyo dito parang maraming pagsisisi. So, pwede, no, na related ito dito sa Ten of Swords, no, na dahil sa mga nangyaring ito sa'yo, baka marami kayong ifs and buts, no, sa dibdib at sa isip ninyo. Kaya ngayon, advice sa inyo dito, don't dwell on it anymore, no? Don't dwell on what happened already in the past or kung ano man yung hindi nangyari or ano man yung hindi dumating na maaaring ina-expect ninyo. So, wag nyo na yung isipin yun. Isipin nyo na lang na kung ano na yung gagawin ninyo para mabago ng inyong sitwasyon. Kasi kung ano ang nakaraan na, tapos na yun, that's behind you, hindi mo na yun maibabalik. Kahit anong panghihinayang ang gawin mo, kahit anong lungkot no ang i-project mo, wala na, no, it's not going to come back anymore, things are not going to change anymore, kundi kung ano ang sa ngayon, dito ka may magagawa, sa ngayon dito ka may mababago, dito ka may mai-improve, dito meron kang maiiwasang gawin kung sa tingin ninyo ay hindi aligned, no, sa ano ninyo, sa goal or sa plano ninyo. Okay? Kaya, ayan. So, move on na din, no? Capricorn. So, tignan natin kung ano pa ang kaganapan. Kasi feeling ko, no, for the longest time, Capricorn, dito kayo, ganito ang naging sitwasyon ninyo. Marami paghihinayang, nasasaktan, di ba? Nandulumo. Pero, this is good na meron din tayong 10 of Swords. Kasi ibig sabihin nito na pa-forward ka na din sa buhay, no? Maaring unti-unti, 'di ba? Nababago na rin ang kaisipan mo, nababago na rin yung pakiramdam mo. So, what else? We have limitations. Fear and doubt limit freedom of action. Let go of your worries. Ayan. So, feeling ko naman, i-let go mo na to, no? Feeling ko, kasama na to, no? Dito sa
pagmo-move on ninyo. Maaaring kung ano man itong mga pinag-wo-worryin ninyo, ipinag-aalala ninyo. It feels like to me that parang aanuhin mo na din 'yan. Tatanggapin mo na 'yan, i-embrace mo na 'yan na hindi mo na dapat na ipag-worry pa 'yan bagkus you just let it go, no? Let God and let go. Kumbaga, iaalay mo na lang 'yan sa universe. Alay mo na lang 'yan sa Panginoon, no? So, what else? We have resources. Be grateful for what you have and save something for the future. Use wisely, no? And as needed. Ayan. So, huwag kayong makakalimot, no? For everything na sa lahat no, na natanggap ninyo sa buhay, sa lahat ng biyaya no, na natanggap ninyo. Huwag kayong huwag kayong makakalimot magpasalamat so that there will be more, no, that will be given to you, so that there will be more na ibibigay sa inyo ang divine universe, okay? At saka paalala din ito na gamitin ninyo sa tama, sa ayos lang, yung sakto lang, yung mga resources ninyo, yung mga pera ninyo. So we have opportunity. New job opportunities, change of workplace or business trip, no? Sabi dito, change is coming in just in time. Ayan, so napakagandang mensahe ito para sa inyo, no? As you head towards the new year, ang iba sa inyo dito, magbabago din ang trabaho, magbabago din ang sitwasyon sa buhay, maaari din na meron kayong bagong opisina, you know, not necessarily na bagong employer, but maybe maglilipat lang kayo ng opisina. So, pwede may mga ganong changes, no? Kaya, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.